Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay dapat alam natin ito sa pag-aalaga ng mga ibon. Okay po? So, friendly reminders sa ating topic at sa ating talakayan. At ganun din po, sagutin natin yung ating mga kahabi sa kanilang mga tanong at saka sa kanilang mga komento. Okay po? So, hopefully magustuhan nyo itong ating pag-uusapan at kung bagong viewers ka sa channel na ito ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so dapat meron tayo talagang karunungan, kaalaman patungkol sa pag-aalaga ng ibon. So ganun din po yung ating mga kahabi na tanong nila, katulad ni kahabi Ronaldo Reyes. Idol, di ba yung mga pinare-register sa DNR, yung mga endangered lamang? Ibig sabihin, kapag ALPS lang alaga mo, considered na pets lang yan. Kasi pag nakawala ang ALPS sa wild, siguradong hindi mabubuhay. Kaya hindi siya endangered species. Okay po, kahabi Ronaldo Reyes, maraming po salamat sa inyong tanong. So ganito po yan kahabi. Ang batayan natin na masasabi natin yung endangered species ay naayon sa red list categories of IUCN. Katulad nitong charts kahabi, ito yung International Union for Conservation of Nature. Ito yung IUCN. Ito is a membership on union government and civil society organization. Together, we work to advance sustainable development and create a just world that values consider of nature. So ito po, sila po yung nag-aaral sa mga nature mga kahabi, itong red list categories of IUCN. So, anong connection naman ito sa sinasabi ni Ronaldo Reyes na endangered species lamang ang dapat iparehistro? So, ayon sa IUCN kahabi, mula rito sa list concern hanggang sa extinct in the wild, ito po ay risk extinction. Ibig sabihin, kukunti na lang po sila sa buhay ilang. Sa captivity breeding po, marami tayong makikita na mga ganitong uri ng ibon sa captivity breeding. Pero ay sa pag-aaral nila ay kukunti na lamang po sa wild. Okay po? So, hindi lang po endangered species ang dapat iparehistro. Bagkus mula rito sa list concern na nakikita natin sa chart ay kailangan iparehistro natin. Ngayon yung ALPS to po ay maraming uri po ng ALPS na merong ALPS 1, yung non-I-ring, ito po yung list concern po, yung kanyang conservation status. Yung ALPS 2, yung Agapornis fishery po, ito ay near treaty na po. Ang status niya ayon sa IUCN. So kailangan po kahit ito ay libangan lamang, kahit ito ay hobby lamang, ay kailangan iparehistro natin sa DNR. Ayon po ito sa IUCN. Okay po, hope kahabi, mayroon tayong natutunan regarding po sa kung anong species lang ang ipaparehistro. Hindi lamang po endangered species. Bagkus lahat ng nakalista sa red list categories ng IUCN ay dapat nating iparehistro sa DNR. Okay po kahabi Ronaldo Reyes, maraming po salamat sa inyong tanong. At ganoon din po si kahabi Ronald Ignacio. Sa totoo lang po, sa totoo lang, paano maparehistro ang mga ibon? Wala naman kaming hawak na resibo galing sa farm. Okay po? Daming rules ng DNR di naman applicable sa panahon. Sana lahat ng mag-ibon bigyan ng pagkakataon na maparehistro ang lahat ng hawak nilang ibon. Kung hindi, ikumpiska nila nila lahat ng ibon na walang papel. DNR na magpakain, tingnan ko lang kung di nila mapaisip na magbigay ng papel sa mga breeder. Okay po, so Ronald Ignacio, maraming po salamat sa inyong komento. So, tulad ng ating sinasabi, na kung tayo po ay papasok sa larangan ng pag-iibon at sa simula pa lamang po ay kumuha na po tayo or
mag-avail na tayo doon sa legal source, doon sa makakapagbibigay ng deed of acquisition. So sa inyong komento, paano mapaparehistro ang ibon na wala namang hawak na resibo galing sa farm, ay talaga pong mahihirapan tayo. Okay po? Mahihirapan tayo parehistro na ang ating mga ibon na walang kaukulang dokumento. Tapos sa pangalawan yung komento, daming rules ng DNR din. Kung hindi na po applicable kahabi yung mga rules ng DNR, so bakit pa tayo magpaparehistro kung hindi na po applicable? So applicable pa po yung rules and regulation, policy and guidelines ng DNR. So kailangan po nating sundin ito. Okay po, dahil meron tayong kahabi na nakumpiskate lahat ng kanyang alaga dahil walang mga kaukulang dokumento. Katulad ng mga previous video ko, ito po ay nangyari sa Valenzuela. Okay po, isang kahabi natin na nag-aalaga ng ibon, ngunit nagtitrade din siya ng alps, mga lovebirds. Ngunit walang kaukulang dokumento na maipakita. So lahat ng alaga niya ay nakumpiska. So wag na natin pong wag na natin hintay na mangyari sa atin ito kahabi, di ba? So hangga't hindi pa tayo nahuli, gumawa na po tayo ng hakbang para maging legal yung ating pag-aalaga. Hindi natin pwedeng yung pagkakamali natin ay ipasa natin sa iba ang pagkakamali natin para maitama tayo. Bagkus itama natin yung pagkakamali. Aminin natin na meron tayong mali, ngayon gawin natin yung tamang hakbang. Okay po? So, ganun din po yung komento ni Ronald Ignacio na sana mabigyan tayo ng amendment o pagkakataon. Okay po, na maparehistro kahit walang papel. So, as of now, yun po ang hinaing ng mga kapwa mag-iibon. Lahat ng organisasyon na mag-iibon na hinaing sa DNR na mapagbigyan tayo na maparehistro ang mga endangered species sa ahensya ng DENR. Okay po. So, kung may bibigay natin ang ating mga species, ay obligasyon po ng DNR na pakainin nila. At pag ito pa ay napakondisyon, ay may tsansa po itong mapakawalan sa wild. Okay po. So, wala po tayong laban sa ahensya ng DNR, bagkus tupdin natin ang kanilang batas na 9147, yung Conservation and Protection Act, RA 9147. So yun lamang po, Ronald Ignacio, hopefully meron tayong kahit maliit na sharing ko sa inyong komento ay nakakakuha tayo ng kaliwanagan na maghanap po tayo ng legal source upang maparehistro natin ang ating mga na-avail na mga species. Okay po, so maraming po salamat. Ganun din po sa katanungan ng ating kahabi na si Christopher Kanha. Ilang months po o year bago mag-breed ang Green Chick Conure o yung GCC? Okay po, so yung GCC po ay Perhura molinae, ang kanyang scientific name. Ito yung ang conservation status niya ay least concern. Okay po, kahit hindi siya endangered species, least concern ang GCC ay kailangan din po natin itong iparehistro. Yung kategory niya naman po ay CITES Appendix 2. Pag CITES po, ito po ay ma-avail lang natin sa Wildlife Farm Permit holder, mga kahabi. Okay po, so yun po yung ating, hindi natin ito ma-avail sa Certificate of Wildlife Holder. So sa tanong nyo kung ilang months bago mag-breed, ang breeding time niya po ay 1 year hanggang 3 years po. Doon po sila magsisimula mag-breed. Okay po. So hopefully Christopher Kanha, meron tayong napulot kung ilang years bago mag-breed ang Green Chick Conure. Breeding time niya po ay 1 year hanggang 3 years bago siya po mag-breed. Okay po. So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na Iskalakin. So meron siyang pong tanong. Tanong lang din kahabi para na din ito sa ibang kahabi natin. So meron po siyang komento at meron din siyang isi-share sa mga katanungan din ating kahabi. Ano po posible mangyari pag nag-apply ka ng ibon mo na na may mga papers din? No mag-inspection na sila, meron palang walang papel na nasa ibunan mo na ilan na mga dati, ilang alaga nung mga time na hindi pa sila nakakabili.
na may papel na ibon. Okay po, ano po mangyayari sa mga ibon mo na ipaparehistro? Pwede ba mawalan ka ng CWR holder or kukunin lang ang mga ibon mo na walang papel? Okay po. So, ang sa katanungan niya ay meron ka ng existing na mga ibon. Okay po. Tapos bumili ka ng ibon na merong papel at gusto mong may parehistro. Pagdating ng DNR na inspection team, kung ano po mangyayari. Ganito yan, kahabi. So, para klaro tayo, bago tayo mag-apply ng Certificate of Wildlife Registration sa DNR, ay kailangan po meron tayong mode of acquisition. Ano-ano po itong mode of acquisition? Official receipt, deed of sale, or deed of donation. Kahit alin po dito sa tatlo, isa lamang po ay pwede ng isa sa mga requirements. Pag-submit natin sa DNR ng ating mga requirements, kasama yung fully fill up ng application form, ay magtatakda ang DNR ng inspection team sa inyo. Kung titingnan tayo, kung meron tayong kapasidad na mag-alaga ng nasabing species. Pagdating sa inspection site, doon sa address na ibinigay ninyo, ay titingnan niya yung i-apply nyo na species, kung ilang piraso at kung anong mutation. Kung meron siyang makita na mga species, ay tatanungin ng DNR kung ano ito mga existing mo, kung meron pang mga papel, may mga dokumento po ito. So, nasa side na po ng inspection team kung ano po yung magagawa nila or hakbang doon sa mga existing mo na mga ibon. Okay po, nasa inyong pag-uusap, no? Nasa inyo na pong pag-uusap kung ano po yung kalagayan ng mga existing. Nasa kanila po yung kasagutan dahil sila po yung may otoridad kung ano po ang hakbang ang gagawin nila doon sa existing na naabutan nila nung nag-inspection sila sa inyong area. Okay po? So, hindi ko po masasagot yung side ng DNR. So, sa side po ng DNR ang makakasagot kung paano mangyayari. Kung hindi ba kayo ma-aproba ng CWR? Sa palagay ko, ma-aproban kayo dahil meron naman kayong dokumento na hawak. Ang hindi ko lang magagarantiya kung ano po yung mangyayari doon sa existing na inyong naabutan nilang mga species sa inyong aviary. Okay po, kung pakakawalin nila o kukumpis ka, nasa kanila na po yung desisyon. Okay po, Iskalakin, hope meron tayong natutunan sa ating mga talakayan sa pag-aalaga ng ibon. So dapat alam natin ito sa pag-aalaga ng mga ibon. Okay po mga kahabi. So meron pa rin siyang katanungan, pangalawang katanungan si Iskalakin. Maraming po salamat. Dahil ito sa ating pagsisharing talakayan ay maraming mga kahabi natin na nakakakuha ng idea kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Maraming po salamat sa inyo. So kung meron kayong mga tanong na kaya natin sagutin, ay tatalakayin po natin ito. Dahil ito po yung ating content na makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa buhay mag-ibon. So ganun din po yung pangalawang tanong ni tanong at komento ni Iskalakin. Pwede bang magbigay ng deed of donation ang isang seller na CWR holder lang pero hindi siya as farm register at hindi rin niyang kamag-anak kasi di daw siya registered as farm breeder? Thank you, Kahabi Olen. Okay po, so maraming po salamat sa inyong tanong at maraming salamat din po sa meron sumagot sa tanong ng ating kahabi na si Gilyar Carl. So ang kanyang sagot ay family member or relatives lang pwede mo isyuhan ng deed of donation. Pero kung ibang tao, DOS o deed of sale dapat at kung CW holder lang meron ka, non-CITES birds lang ang pwede mo ma-issuean sa deed of sale. Okay po, maraming po salamat Kahabi Gilyar Carl sa inyong sagot sa katanungan ng ating kahabi na si Iskalakin. So gusto ko lang pong idagdag sa sagot ng ni Gilyar Carl sa katanungan ni Iskalakin na pwede ba magbigay ng deed of sale? Yes po, pwede po tayo magbigay ng deed of donation ang CWR holder. Ngunit ang i-issuehan lang po natin na ng deed of donation yung relatives, tama si Gilyar Carl, tapos hanggang third degree relatives po ang pwede natin issuehan ng deed of donation.
Ngunit, hindi lahat ng species ay pwede nating isyuhan. Yun lamang mong progenies o yung mga paanak ng mga non-CITES na naparehistro natin sa DNR. Okay po. So kung meron tayong ALPS 2, halimbawa natin, ay hindi po natin pwedeng isyuhan ito ng deed of donation dahil ang ALPS 2 po ay CITES category. So kailangan sa wildlife farm permit holder ang mag-i-issue nito. Okay po. So pwede tayo mag-issue, ngunit doon lamang sa mga progenies ng mga non-CITES. Okay po. Pag hindi kasi lahat ng CWR holder ay pwede mag-issue ng deed of donation. Okay po. So hopefully meron tayong mga natutunan. Tapos, pero hindi siya farm permit, farm register. Okay po. So ganun nga po mga kahabi na kailangan kamag-anak nyo lamang po ang inyong ma-issuean ng deed of donation. Kung kayo naman po ay CWR holder at magbibigay kayo sa isang tao, ay kailangan deed of sale. Ngunit kahit deed of sale ang inyong ibigay, ay kailangan mo yung mga paanak lamang po ng mga progenies. Paanak or progenies, pares lang po yan, ng inyong naparehistrong non-CITES species. Okay po, hope meron tayong mga natutunan sa mga dapat alam natin ito sa pag-aalaga ng ibon. At kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Maraming pong salamat. Ito po yung ating talakayan patungkol po sa buhay mag-ibon sa pag-aalaga natin ng mga species. Okay po? So hindi lamang po endangered species ang dapat nating iparehistro, bagkus ayon sa IUCN mula po sa list concern ng mga conservation status ng mga species ay kailangan po nating iparehistro. Ayon po ito sa DNR at ayon sa Republic Act 9147. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.